ipinagmamahal na rin dito yung lumalabas sa kalsada ng nakahubad. Si. Nagmamadero ng motor ng nakahubad. Ayun. Ayun. Tuto siya kung ano ang dapat niyang gawin sa kanyang mga anak, syempre, at saka sa gagawin niya sa bansa natin. Kasi syempre, nag-a-adjust pa lang siya, iba yung lugar niya na pinanggalingan. So dito, nasasabihan siya kung ano yung tama o mali. Ano siya, ano tawag na, Nung una, nag-order siya. Hindi po, yung unang niyang nagbibigyan siya ng ano din dito. Yung nakaraan, nagsisiga siya. Nagsisiga siya. Oo. Nasira niya yung sa washer, akala niya, dito po bawal yung magsiga. Reklamo na siya, hindi siya nakinig. Oo. Ngayon nung nagsiga siya, tumaas ngayon yung apoy. Narekla- Hindi alam kung paano gagawin. Oo, nasira niya ba yung hose? Kaya yung Oo. apoy niya. Hindi niya nga alam kung papatayin ngayon sa ano niya, nasira na yung ano ng washer. Tapos, pagkayari, malakas yung apoy. Yung kapitbahay nagreklamo. Di ba ando siya doon sa bahay na doon? Siya po si, ano ba yung konsel, ano? Social Cesar Reyes. Konsel Cesar Reyes. Di ba siya nakakaanap ng ugali ng Pilipinas? Ngayon, border na naman, na may Lazada yung cellphone. Oo. May sunod-sunod yung dating ng Order. Kawawa naman yung delivery. Oo. Kaya inaano na nito kung anong patakaran dito sa hindi tayo marunong ng niya. Ako nga po magta-translate. Kayo na lang po magsabi sa kanya. O gusto niyo po ba si Kapitan na magsasabi? O konsel muna. O si konsel muna. O sige, papaliwanag Hindi ko. siya nakikinig. Dapat mayroong taong nagpapayo talaga sa kanya. Sabihin mo konsi kasi kawawa naman yung delivery. Ikaw na. Hindi yan kasi nag-joke lang kasi akala niya ginujoke ko lang siya. Hindi kasi ako seryoso. Tama, babae sa babae. Ano mas maganda po konsel kayo? Para, kasi siya parang joke lang eh. Joke Kasi lang. magkakilala na sila ng Papaliwanag, ano ko na lang po. Sabihin niyo yung mga rules. May mga rules po ba dito? Sa barangay? yung bawal na magsiga. O di, umpisa. Sige. Pa-explain natin sa kanya yung mga bawal. Yung ordinance natin, yung curfew, yung yung ikay, yung videoke. Para alam. O sige, ano muna natin Lalabas ako ano? para naniwala. Akala nag-joke lang ako. Oo. Ano lang kayo? Ano ba dito tayo o sa taas pa tayo? O dito na lang. At paano konsehal? Ano yung mga ano dito, mga bawal? Una-unahin natin. O si Kapitan na lang ba magkapaliwanag? Paano? O ikaw na Kapitan ng magpaliwanag. Oho. O tsama may sintaraki. Ayan, kayo na lang mag-usap ni Kapitan. O ayan. Bahala ka na mag-translate. Ako na bahala sa kanya mag-translate, dahil, oo. Mayroon kaming language variation ngayon dahil hindi kami magkakaintindihan. Ang salita niya yung Spanish, ako naman ay Filipino. Oo nga, merong language barrier, no? Chamame, no? Ahora vamos a hablar qué cosas puede hacer aquí, qué cosas no puede hacer, no? Para tú sabe, umpisar, ayun, in-explain ko na po sa kanya. Ano yung mga bawal po? Mami, bilang hindi mo na hindi ka ano rito sa pamumuhay rito sa barangay at bago ka rito, unang bawal dito, kami ay may curfew. Kung may anak kang minor, before 10 o'clock, kailangan hindi na siya nasa kanya. Okay. Chamame ha dicho, todo tu niños no puede salir la casa a las 10 de noche. Ayun. Ayun. Ano po ang parusa? Ang parusa rito naman, ang mga bata pag pinakukuha ko, in good faith naman kami kukuha na hindi namin sinasaktan. Pinakikiusapan namin. Kung babae naman, hindi naman namin ipinakukuha, hindi namin pinahahawakan sa lalaki. Ang barangay police. Barangay police na o barangay tanod na babae rin ang maaaring kumawak sa kanya. Ayun. Chamame, cuando ejemplo, a las 10:30 si todo tu niños está en la fuera, puede coger para explicar. No molestar, solo explicar. De puede o no puede aquí. Ngayon, kapag ang mga bata ay na lumagpas sa alas 10, nakita ng aming mga barangay
barangay police, barangay tanod. Ah, Ito ay dinadala sa barangay hall Chamame. At ipinasusundo namin ang mga magulang. Okay. Kung halimbawa may anak ang nakuha namin sa kalye, Mm-mm. na nagpas ng alas 10, Mm. nasa kalye pa, dadalhin ng bata sa barangay hall, Mm-mm. and then ipapakawag yung magulang. Ayun. Chama no, ejemplo, todo tus niños a las 10:30 está en la puerta, coge de barangay, después mandar aquí. Todos niños. Después madre y yo venir aquí para coger de esos niños. Pero no molestar. No? Ano pa? Ito ginagawa namin dahil sa maraming bata na minor ang under 18 years below. Nakaano namin sa curfew namin dito sa barangay. Kasi kaya namin yan ini-implement, kaya naman tayo na ano sa amin sa ano na namin yan, yung batas na ginawa na ng barangay at na anuhan namin ng mga konsyal na pagkarisahan. Dahil ang mga bata una-una maggulo sa gabi. Pangalawa, yung nagkakalat sila, nagsusulat sa mga pader, at inireklamo rin ng mga presidente ng barangay Santo. Barangay, oh. Chamame, ha dicho, todo niños aquí, edad de ejemplo, 18 abajo, cuando noche salir, puede hacer a problema. Ejemplo, hacer ruido. Después, cosas de mayor así. No está bien, vandalismo así. Tapos po ano pa po kapitan yung mga bawal dito sa Kasunod din nung kung paulit-ulit na yung halimbawa minsan, 2 beses, 3 beses na namin hindi na ang magulang na ang aming kakausapin. Sa PSWD, sila na ang namin niyagi yung bata. Kasi sa mga panahon na ito, ang mga nabibiktima ng illegal drugs ay nasa 12 years old, 13 years old, 14 years old, hanggang 17 years old, ay patunay na. At may mga nahuli ang kapulisan, nandun pa ako. Nakita ko na sa ganung edad, na gumagamit na sila ng pinagbabawal. Yun. Yun ang iniiwasan natin mangyari. Ayun, iniwasan. Dito sa loob ng barangay ng Santo Cristo. Baka ang mga bata, sa halimbawa sa gabi na oras ng gabi na lalagpas ng na hindi alam ng mga magulang kung ang saan may pakilalaki, na ang akala ng magulang, nasa loob ng bahay ang kanilang anak, pero asa kalit na nagkakala. Ayun. Chameme, no, él ha dicho, edad de, ejemplo, 18 abajo, puede, tú sabes, medicina, cocaína, así, marihuana, así, ¿no? Puede hacer aquí. Por eso, esto de barangay, esto pueblo, no quiere esta clase de cosas. Todo niños, más mejor está dentro de casa. La mañanita hasta a las 9 de noche, a las 10, así puede salir. Pero a las 10 hasta la madrugada no puede, ¿no? Por eso, explicar todo esto para tus niños, para tú sabes, ¿no? Yun. Mayroon din kami pinatutupad ngayon na dito sa barangay na yung mga sa kahit araw, kahit gabi, minor, sa gustong gulang o sa mababa sa 18 years old, ipinagbabawal na rin dito yung lumalabas sa kalsada na nakahubad. Si. Nagmamadeo ng motor na nakahubad. Ayun. Ayun. Kasi ito ay ginagawa namin para iayos naman natin, makita natin ang mga kababaryo na hindi sila lumalabas ng kalye na sila nakapahubad lang. Ayun. Pasalubong rin. Chamame, no?
Él ha dicho a todos los niños aquí no puede estar fuera sin camisa, sin ropas, ¿no? Ejemplo, Vivian y Amir está dentro de casa, no tiene problema. Pero la fuera, cerca de tu casa no tiene problema. Pero ejemplo, aquí la fuera, sin ropas, no pwede. O, yun. Tapos ano pa po, Kapitan, yung mga pinagbabawal pa po dito sa barangay? Marami kaming na anuhan sa aming mga sesyon tulad ng iba't natin ang maiingay na tambucho. Oo. Maraming nire-reklamo rito kung ano ba ang sa mga sa pagtulog para mga ating mga kababayan. Nadaan niya mga kabataan na yan, pagkaraniwan kabataan na gumagamit ng maiingay na tambucho. Mga improvise. Open pipe na tawagin. Ay, yung mga video okay po, anong oras hanggang pwede? Alinsunod niyan yung video kay ang ano dyan, paglagpas ng alas 10 kailangan wala. Ganon din. Okay. Chamame, no? Ay, ella dicho, de música la casa fuerte, no puede. Hasta alas 10 de... La mañanita hasta alas 10 de noche, no hay problema. Pero las 10 de noche hasta la madrugada, no puede, no? Música, no puede. Ayun. También de moto, boom, boom, así, rida. No puede así. Ayun. Ayan, na-explain ko na po. Tapos po, ano pa po yung mga case dito na nangyari na dapat na pinagbawal niyo po? Ito yung bago namin pinatutupad. Ang pagbebenta ng sigarilyo, ng mga tindahan, maging sari-sari store, maging groceries, pinagbabawal namin ibenta sa minors. Sa minor? Below, huwag nila pa. Okay. Ayun. Hindi lang ang sigarilyo, pati ang vape at alak. Ayun, sige. Ito yung may kaukulang ano. Tama naman po. Sa unang kanilang binayolate ito, bibigyan namin sila ng notice. Hindi namin sila hinihinga ng penalties na pera. Po. Pero sa susunod, sa pangalawa, recommendation na sila para kansilahin ang kanilang business permit. Okay po. Hindi na sila Ayun. isasara ang kanilang Tindahan. Kukumpiskahin namin ang kanilang business permit. Paano po yung mga gumagamit mismo mga bata? Ang mga gumagamit ng mga bata kasi mahirap din yan eh. Aaring ang mga magulang inutusan. Inutusan, opo. Okay. Opo. Pero kung makikita namin na Gumagamit. ng bata ang naninigarilyo, Ayun, pwede yun. wala kayong magagawa kundi bawalin dahil wala naman kami karapatan silang ikulong unang-unang Minor, sige. Ayun, chamame ella dicho, todos los niños aquí 18 edad abajo no puede fumar cigarrillo. Y también no puede tomar para cerveza, bebida. Así, no puede. Cuando ha visto niños, esto, problema para de tienda, donde comprar. Pero no problema de niños. Pero va a explicar todo, niños no puede esto clase de cosas. No? Ayun, ayun po, Kapitan. Ano pa po? Ito ang mahalaga, ang basura. Basura, Sa basura tayo. Ito ang napakalaga dahil dito nakasalalay ang kalusugan kasi ng ating mga kababaryo. Bakit? Kapag ang basura natin ay hindi natin nailagay ng wasto, hindi natin naitapon ng kailangan natin ang magkaroon tayo sana matutunan ng ating mga kababaryo, ng ating kabarangay, ang wastong pamamaraan. Sa pagkatapon ng basura. Paano i-handle ang mga basura. Kailangan natin matutunan ang segregation na dapat sana kanila nang sundin. Maraming itinuturo inyo utos na i-segregate. Dahil dito sa basura, yung basura natin tinatapon, maaari pa nating pagkakitaan. Yung mga recyclable materials like plastic. Ayun. Ibukod natin. Plastic sa... yung mga bakal, lata, bibili yan. Aba. So, yung mga nabubulok naman,
kahit kaprasong ukay, ipuon natin, magiging pataba naman sa ating halaman. Aba. Ang tanging dapat lang sana naming damputin, kaming nanunungkulan sa barangay, yung mga residual. Ano yung mga residual? Mga plastic na maliliit, Mm. yung mga bagay na hindi na pakikinabangan. Aba. Yun ang dapat sana namin Hindi na po yung mga masyado, yung mga malalaki, no? wala nang pakinabang yun. Aba. Mm. Yung mga bakal, yero, lata, yan ay nabibili na re-recycle kasi. Aba. Tama lang po. And plastic. Mm. Even na yung mga plastic na supot, pag sama-samahin lang yan, nabibili rin yan. Oo. Kaya dapat sana matutunan nyo talaga, matutunan nila. Ayun. Ang ating mga Opo. barangay, at sundin nila yung aming itinuturong pagsasegrity. Okay po. At siya mami, ano, ela dicho, todo basura aquí, ejemplo, plástico. Todo plástico puede separar. Estos aquí plástico puede vender para ganar dinero. También todo esto, hierro, puede vender aquí para ganar dinero. Así. Él ha dicho, no puede tirar basura así. Mejor separar. Porque todo esto puede ganar dinero, ¿no? Así. Sí, está bien, yo doy gracias. Porque ahora ya estoy muy orientada y ahora ya conozco muchas cosas. Porque anteriormente una persona no puede crecer así. Ahora muchas cosas ya sé cómo los niños tienen que estar. Qué hora tienen que estar fuera, qué hora no tienen que estar para evitar problemas. Más una vida mejor para estos niños. Ayun. Sabi po ni Tia Celsa, maganda raw po dahil naunawaan niya lahat ng mga bagay na hindi pwede dito sa lugar namin. Kasi syempre iba naman yung pinanggalingan niya at iba yung mga rules sa bansa nila. So salamat dahil natuto siya kung ano ang dapat niyang gawin sa kanyang mga anak syempre at saka sa gagawin niya dito sa bansa natin. Kasi syempre nag-a-adjust pa lang siya, iba yung lugar niya na pinanggalingan. So dito na-orient siya o nasasabihan siya kung ano yung tama o mali. Siyempre handa naman si Tia Mami na sumunod doon. So necesito todo ley aquí aprender, saber, ayun, o yun. So ayun po mga amigo, yun po ang dahilan para po malaman ni Tia Celsa ang mga rules dito. Kaya po yung pagpapatawag po kay Tia Celsa dito sa barangay ay para din po sa kanya kasi syempre estranghero po siya. Hindi sa umpisa dapat malaman na rin ni Tia Celsa yung mga yun. So ayun po mga amigo, thank you po so much po sa kay Kapitan at sa mga tauhan po dito sa barangay dahil kahit pa paano yung pagpunta-punta ni Tia Mami dito, marami po siyang matututunan at marami po siyang maibabahagi sa kanyang mga anak. At malay niyo po sa mga susunod po ay si Tia Mami ay pwede na mag-duty dito at makatulong pa po sa mga dito po sa barangay namin sa Santo Cristo. So ayun po, thank you so much po. Tia Mami, hablar. Gracias. Muchísimas gracias. Thank you daw po mga amigo. Pero kontenta. Muy contenta. Muy orgullosa, de verdad. De verdad, kontenta. Muy contenta porque ahora ya tengo muchas cosas que no sabía. Oh, yun. Masaya daw si Tia Mami dahil maraming bagay daw siyang di alam at ngayon ay alam na ni Tia Celsa. Ayun po.